Ate, huwag ka nang maghintay kay Mateo. Ipapirma mo na agad sa kanyang testamento. Kundi, ang yaman natin ay kukunin lang ni Mateo ang peke na panganay ng Sarmiento at hahatiin niya. Tama, tita. Si Mateo naman, hindi alam kung saan galing na bastardo. Anong karapatan niya na agawin ng yaman ninyo? Alam niyo ba, may kapansaanan ako. Kakaiba ang itsura ko. Anong nangyayari? Anak. Tio. Pa Antonio. Wala nang hininga. Mahina si Tio Antonio. Ayaw niya ng ulan. Ma, ihanda na ang libing ni Papa. Nagbalik na si Mateo. Lumabas kayo. Nagkakaganyan na lang si Bayao. Diyos pa si Mateo. Ang panahon, sa kanya pa nakadepende. Labas! Kuya! Niligtas mo na naman ako, Mateo. Nitong mga taon, nagtiis ka sa pamilyang ito. Ang pamilyang ito ngayon, dahil sa'yo. Pero, ganito lang sila sa'yo. Wala yan. Tio, walang panahon sa pag-aaral. Dapat kong iwan ang mundo. Pinagbawalan kitang sabihin ang totoo. Pinili ko yan. Mateo, alam kong marami kang ginawa para sa pamilya. Pero, hindi ako mapapanatag. Pakiusap, pagkaalis ko, tulungan mo ko. Alagaan ang pamilya. Pati ang dalawa kong anak. Lalo na si Isabel. Nahimatay si Isabel bigla dahil kulang ang kaluluwa niya. Babalik ako taon-taon para ayusin ang kaluluwa niya, para ligtas siya. Kay. Malapit na ang wakas ko. Sa huli, 5 taon ko na lang silang poprotektahan. Pero nakahanap na ako ng paraan para kumpletuin ang kaluluwa niya. 5 taon lang. Magiging normal na siya. Mabuti. Mabuti na rin. Mas mapapanatag na akong umalis. Isabel, mula ngayon, ipapasa ko sa iyo ang pamumuno sa pamilya. Akala ko pa naman mahilig sa bastardo. Mukhang dugo pa rin ang mas importante. Pero may hihingin akong pabor. Pagkasal ka kay Mateo. Ate, huwag ka nang maghintay kay Mateo. Ipapirma mo na agad sa kanyang testamento. Kundi, ang yaman natin ay kukunin lang ni Mateo ang peke na panganay ng Sarmiento at hahatiin niya. Tama, tita. Si Mateo naman, hindi alam kung saan galing na bastardo. Anong karapatan niya na agawin ng yaman ninyo? Alam niyo ba, may kapansaanan ako. Kakaiba ang itsura ko. Anong nangyayari? Anak. Tio. Pa Antonio.
Wala nang hininga. Mahina si Tio Antonio. Ayaw niya ng ulan. Ma, ihanda na ang libing ni Papa. Nagbalik na si Mateo. Lumabas kayo. Nagkakaganyan na lang si Bayaw. Diyos pa si Mateo. Ang panahon, sa kanya pa nakadepende. Labas! Kuya! Nilitas mo na naman ako, Mateo. Nito ang mga taon, nagdiis ka sa pamilyang ito. Ang pamilyang ito ngayon, dahil sa'yo. Pero, ganito lang sila sa'yo. Wala yan. Tio, walang panahon sa pag-aaral. Dapat kong iwan ang mundo. Pinagbawalan kitang sabihin ang totoo. Pinili ko yan. Mateo, alam kong marami kang ginawa para sa pamilya. Pero, hindi ako mapapanatag. Pakiusap, pagkaalis ko, tulungan mo ko. Alagaan ang pamilya. Pati ang dalawa kong anak. Lalo na si Isabel. Nahimatay si Isabel bigla dahil kulang ang kaluluwa niya. Babalik ako taon-taon para ayusin ang kaluluwa niya, para ligtas siya. Kay. Malapit na ang wakas ko. Sa huli, 5 taon ko na lang silang poprotektahan. Pero nakahanap na ako ng paraan para kumpletuin ang kaluluwa niya. 5 taon lang. Magiging normal na siya. Mabuti. Mabuti na rin. Mas mapapanatag na akong umalis. Isabel, mula ngayon, ipapasa ko sa iyo ang pamumuno sa pamilya. Akala ko pa naman mahilig sa bastardo. Mukhang dugo pa rin ang mas importante. Pero may hihingin akong pabor. Pakasal ka kay Mateo. Pakasalan mo si Mateo. Baliw ka na. Si Mateo, isa lang siyang umaasa sa pamilya Sarmiento. Isang walang kwentang pabigat. Isang walang kwentang pabigat! Anong karapatan niyang pakasalan si Isabel? Oo nga, Bayaw. Si Isabel ang panganay ng Sarmiento. Dapatan siyang mag-asawa ng may parehong estado, di ba? Tio, si Isabel ang tagapagmana ng Sarmiento. At sino naman si Mateo? Isang taga-ampon na palamunin lang ng Sarmiento. Isang bastardo. Siya? Tumahimik ka! Makinig kayo! Sinong papakasalan si Mateo? Ang Sarmiento Group sa kanya. Hindi ba't hinihingi niyo ang testamento? Ito ang testamento. Tio, wag na po. Kahit wala po ito, alagaan ko pa rin ang pamilya. Ang yabang mo pa. Wala kang alam gawin. Walang kwenta. Asa ka pang aalagaan mong pamilya? Ang kondisyon ni Tio. Siguradong ikaw ang nagsulsol. Tama na. Ha? Ako na po. Pagkakasalan ko si Kuya Mateo. Aalagaan ko po siya. Habang buhay po. Padana ng pula. Kaya pala, sa panghuhula ko, sa 5 taon pa ako makakaalis. Limang taon nagkaan na. Sa huling pampalakas na ito, ang kaluluwa ni Isabel ay magagaling na. Anong nangyari? Kanina lang nasa bahay Sarmiento ko. Magsalita. Sino nagpadala sa'yo? Kaya pala. Kaya palang Sarmiento na 2 dalaga na lang
ay lalo pang umasenso. Kaya pala. May tulong kang henyo. Ay hatid mo agad ang Dragon Floss sa Golden Note Karaoke. Sa kalahating oras, dapat nandyan na. Kalahating oras. Mula Sarmiento sa Chengs. Kalahating oras na. Lalo na mula Chengs sa Golden Note. Nasa kabilang direksyon pa. Hindi ko yan problema. Isabel, sa tingin mo, pinapahirapan ko ba siya? Sa tingin mo, bakit bigla akong gustong kumain ng Dragon Floss? Hindi naman. Swerteng-swerte siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Relax lang, Kuya Marco. Si Mateo, isa lang siyang aso ni Ate Isabel. Huwag na pag-usapan ng Dragon Floss. Kahit sabihin kumain ng tae ni Ate Isabel, gagawin niya. Ate, lagi mong inuutusan si Bayaw. At ngayon, may iba ka pang lalaki. Hindi ka ba takot na magalit si Bayaw? Huwag kang mag-imbento. Magkaibigan lang kami ni Marco. At si Mateo, ako ang napapakain sa kanya. Kaya siya may magandang buhay. Anong karapatan niya magalit? Maestro, heto po ang Cheng's Dragon Floss na hiningi nyo. Isa pa po, yung proyekto sa East Side, ayon sa utos nyo, ibinigay na sa Pamilya Sarmiento. Magaling. Sa ikasadit kaarawan mo sa ilang araw, pupunta ako. Salamat po, Maestro! Sa Pavilion of the Immortals po, inabangan po namin kayo! Marco, alam ko, kung wala ka, hinding-hindi ibibigay ng De La Cruz Corp ang proyekto sa Eastside sa Sarmiento Group. Tagay para sa'yo. Siga, Tara. Kuya Marco, di ko akalain. Ikaw pa lang pamangkin ni Dong Ramon ng De La Cruz Corp. Kaya pala nitong mga taon, laging mabait sa atin ng De La Cruz Corp. Sa relasyon namin ni Isabel, tulungan ng pamilya Sarmiento ay dapat lang. Kung di lang si Isabel biglang nagpakasal, baka tayo na magkapamilya. May pagkakataong pa. Isabel, sa Mateo na yan, hiwalayan mo na. Wala siyang kwenta, puro ka na lang. Kapag may problema sa kumpanya, wala siyang may tutulong. Wala siyang binatbat kay Marco, isang tunay na henyo. Diba? Oo nga, Ate Isabel. Ang tindi na ng galit mo sa kanya. Hiwalayan mo na lang siya. Ayan na. Hindi ko pwedeng labagin ang bili ni Papa. Para lang dandag tao sa hapag. Kaya naman siya ng pamilya Sarmiento. Tagay na naman tayo. Bayaw! Yung Dragon Floss mo. Upo ka. Ako na. Para sa akin naman to. Ang sweet naman ni Isabel. 5 taon na kaming hiwalay. Di ko akalain na natatandaan pa rin niya na gusto ko ang Dragon Floss ng Chengs. Pinilit mo kung dumating dito sa kalating oras. Para lang sa ex mo. Mag-deliver ng pagkain. Isa ka lang aso ng pamilya Sarmiento. Kapag may utos, gawin mo. Huwag kang magreklamo. Anong serious mo? Nandito na yung gamit, umalis ka na. Huwag kang manggulo. Asawa ko si Kuya Mateo. Isa rin siyang amo ng pamilya Sarmiento. Saan ka nandaling? Para utusan siya? Mag-sorry ka ngayon din. Di ko na malayan. Ang tadana ng pula ay naging pumatay na at halos di na makita. Hay, hayaan na. 5 taon na. Pagkatapos ng huling gamot na yon, aalis na rin ako. Alis ka na? Ihatid ba kita? Teka, bakit ka aalis?
magtagal ka at uminom. Tingnan ko nga kung sinong pinakasalan na mahal kong si Isabel. Na kahit ako, si Marco, ay natalo niya. Kuya Marco, wala siyang kwenta. Paano siya makakasingit sa inyo? Siya lang naman. Nagpanggap lang noon para mautang doon at ipakasal kay Isabel. Sumipsip lang sa pamilya Sarmiento. Kung hindi, baka napapalimos na lang yan na yon. Di ako uminom. Alis na ako. Pinainom ka ni Marco. Samahan mo na siya. Ang babae mo naman. Ate, anong sinasabi mo? Nakalimutan mo na si Bayaw. Allergic siya sa alak. Ano? Allergic sa alak? Kung di ka umiinom, mas dapat. Lalaki ka pa naman, pero di ka umiinom. Wala kang kwenta. Anong silbi mo? Sige, uminom ka. Inom na. Kaunti lang. Okay lang yan. Mateo, bagong taon na. Lahat ng tao nagpupugay sa nakakatanda. Bakit ikaw lang ang may maraming arte? Inom na! Allergic si Kuya Mateo sa alak. Hindi mo ba alam? Kung gusto mong uminom, ikaw na lang. Kuya Mateo, tara na. Ayoko. Santos! Wala ka ba respeto sa akin? Akala mo ba, wala akong gana? Marco, ayos ka lang ba? Mateo, baliw ka! Nanakik ka pa! Na yun din, mag-sorry ka kay Marco. Ate, wala namang ginawa si Bayaw. Bakit siya ang magsasorry? Kung may magsasorry, si Marco dapat. Ang arte. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba nagpapanggap lang ako para manggulo? Ano pa nga ba? Alam mo namang kasana si ate, pero sinisiraan mo pa rin sila. Tandaan mo to, matagal na kitang ayaw. Manloloko. Feris, ano pinasasabi mo? Isabel, sobra ka na. Tumahimik ka! Alipin ka lang na pinakakain ko. Anong karapatan mong turuan ako? Kung di ka lanakit, hindi sana umabot sa ganito. Tama na, Isabel. Huwag mong hayaang dahil sa ganito. Masira ang relasyon nyo. Ayaw niyang mag-sorry, no? Okay lang. Kung ganon, maglaro tayo. Kapag nanalo ka, tapos na ang usapan. Kapag natalo ka, ubusin mo lahat ng alak dito para makabawi ka. Payak ka? Bini ka ba? Sabi ko, allergic sa alak si Bayaw. Kahit kalahating baso lang, mamamatay siya. Pinapainom mo ba siya ng ganito karami? Clarice, binigyan ko na kayong respeto, Pamilya Sarmiento. Itong nangyari ngayon, wala sa akin. Okay lang. Baka si Tio Mayor Ramon de la Cruz, hindi niya ito palalampasin, di ba? Sa tingin mo, Isabel? Marco, itong nangyari ngayon, bibigyan kita ng hustisya. Mag-sorry ka na kay Marco. Pinsan ni Ramon de la Cruz. Di ko akalain, si Ramon de la Cruz, napakatalino, pero mayroong isang napakabobong pinsan. Mateo! Ingatan mo ang bibig mo! Tingnan mo muna kung sino ka. Kapag sinira mo ang relasyon ng mga pamilya, kaya mo bang panagutan? Mateo, ikaw ang nauna. Mabait si Marco, binibigyan ka ng daan. Huwag kang pasaway. Sige, laro tayo. Kung maglalaro tayo, dapat pareho ang parusa. Di ba gusto mo ng Dragon Floss? Ang matalo, uubusin ang Dragon Floss na to. Para di sayang ang pagpunta ng Tio Mayor mo.
Anong pinagsasabi mo? Itong dragon floss, anong kinalaman nito sa Tio Meyer ko? Sa tingin ko, baliw na siya sa galit. Walang preno sa bibig. Nag-isip pa ng pusta. Akala mo ba talaga mananalo ka? Kuya Mateo, huwag kang padalos-dalos. Marunong magpustahan si Marco. Hindi mo siya kaya. Mateo, hindi pa ba sapat ang gulo? Hindi ba? Ngayon din, kunin mo yung dragon floss at pulutin. Mag-sorry ka kay Marco, oh. Lalaban ka ba o hindi? Wala ko oras na sayangin dito. Mateo. Hayaan mo na, Isabel. Ang payo ay para sa mga taong may pakialam. Gusto mong maglaro, ha? Sige, pag nanalo ako, hindi na kita papainumin. Gusto kong luhod ka sa sahig at lahat ng basura sa sahig, dilaan mo hanggang malinis. Bahala. Anong laro? Malaki o maliit? Mas mabilis to. Wala akong oras dito para magsayang ng oras eh. Ang yabang mo. Sige, tingnan natin kung anong kaya mo. Matapang ka, ha? Ako muna. Ipaya kita. Magpustahan tayo sa mas maliit. Kuya Marco, ikaw na ang Diyos ng sugal. Lagot na. Pinakamaliit na yan. Talo na si Bayaw. Sinabi ko na sa kanya, huwag siyang labanan, pero nagpilit pa. Kaya naging ganito. Kasalanan niya to. O ano? Para kay Isabel. Luhod ka sa harap ko. Magpatira pa ka. At papatawarin na kita. Hindi pa tapos. Anong ingay yan? Mateo, kailangan mo ba mapaka-proud? Kahit marunong ka pang mapustahan, sa lagay na to, paano mo matatalo si Marco? Mag-sorry ka na! Isabel! Wala siyang kwenta! Umaasa lang sa'yo! At sinampal mo ko para sa kanya? Tumahimik ka! Sa susunod na marinig ko yung sinasabi mo, lumayas ka sa pamilyang to! Dito sa bahay na to, ang dangal ni Kuya Mateo ay dangal ko rin. Sinong mga stalaitin siya, ay ako rin ang nilalait. Wala nang usapan. Simula na. Sige. Kung gusto mo mamatay, hindi na kita pipigilan. Ate, si Bayaw, mukhang sigurado siya. Baka manalo ba siya? Imposible. Tingnan mo ang galaw niya. Baguhan lang. Kumpara kay Marco, pagtatawanan lang siya. Tapos na agad? Hindi ka talaga marunong. Pinangga mo pa si Kuya Marco. Nagkakaganing ka na ba? Hindi nga ako marunong. Pero di kailangan para talunin siya. Mateo, nagmamalabis ka pa. Ang ginagawa mo ay hindi ako maghahanga sa'yo. Pinapahiya mo pa ako. Pasensya, sobrang lakas ko. Ah, 5. Pasensya. Sumobra lang. Imposible. Siya nga, hindi marunong mag-poker. Paano siya biglang naging ganito kagaling? Bayaw, ang galing mo talaga. Bata, fuerte ka lang ngayon. Palalagpasin na kita. Kung matino ka, lumayas ka na. Anong sinasabi mo? Para bang si Bayaw ang may malaking pakinabang sa'yo? Nga pala, di mo pa tinutupad ang pustahan. Clarice. Totoo naman, bakit siya lang pwedeng apihin si Bayaw, pero pag natalo, di mananagot? Marco, hayaan mo na siya. Laro lang naman to. Kama si Clarice. Di pa natutupad ang pustahan. Ano? Di mo matanggap? Mateo,
May alam ka lang sa sugal. Huwag kang magyabang. Alis na. Huwag mo nang idamay ang pamilya ko, ha? Ang alam ko, mananagot sa talo. Dani na, Marco. Kainin mo yan. O tutulungan kita. Sino ka sa akala mo? Isa ka lang aso ng mga Sarmiento. Binabantaan mo ako? Ayoko na! Wala kang kwenta, aso. Anong magagawa mo? Tama na. Huwag ka nang manggulo. Kapag nagpatuloy ka, hindi ka palalampasin ng mga De La Cruz. Kapag nagsisisi ka na, huli na ang lahat. Ang dapat mag-alala ngayon ay ang mga De La Cruz. Marco, ayos ka lang ba? Hala na 그 Reese. umuwi na tayo. Kuya Marco! Anong nangyari, Kuya Marco? Tigil, Mateo Santos! Anong ginawa mo sa kanya? Pigilan mo na siya! Anong magagawa ni Bayaw? Malayo siya kay Marco kanina. Isa pa, ang usapan na to, si Marco mismo ang nagudyok. Kaya dapat lang siyang pagbayaran. Marco, ayos ka lang ba? Punyeta! Pinakain niya ako! Marco, huwag kang magalit. Tiwala lang. Sa nangyari ngayon, bibigyan kita ng hustisya at titiyakin kong masaya ka. Dahil sa'yo, masaya ka na ba? Makinig ka! Kapag hindi mo mapakalma si Marco, palalayasin kita sa pamilya Sarmiento. Palayasin sa pamilya Sarmiento. Kuya Mateo, ang bait mo sa akin. Mananatili ka ba sa tabi ko? Basta't huwag mo kong saktan. Siyempre. Sa harap ng langit, ipinapangako ko na hinding-hindi kita hahayaang masaktan. Isabel, mag-isip-isip ka na. Huwag na makipagtalo. Ayaw niyang bumigay, ha? E di bugbugin hanggang bumigay. Teka, Marco, usap tayo ng maayos. Huwag kayong lumapit! Tatawag ako ng pulis! Nandito ako. Ayos lang. Sa dati, laging natatago sa likod ko. Bakit bigla siyang naging ganito kagaling? Huwag kang lumapit! Kapag ginayaw mo ko, ang tiyo mayor ko hindi kanya palalampasin! Mateo, huwag kang padalos-dalos. Hindi natin kaya ang De La Cruz Corp. Tuti ka pa. Pinsan ka ni Ramon de la Cruz.
Mateo, mapabayad ka! Marco, pasensya na talaga ngayon. Tiwala lang, bukas, pupuntahan ka niya para mag-sorry. Mag-sorry? Ang lala ng pang-aapi niya at isang simple lang na sorry lang, hinding-hindi ko tatanggapin. Isabel, alam mo naman siguro kung bakit ako bumalik dito. Marco, tama na. Kasal na ako. Eddie, mag-divorce ka. Bukas! Mag-divorce ka na! Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ganun mo ba kamahal si Mateo? Magising ka nga! Kahit gaano siya kagaling lumaban, isa lang siyang walang kwentang palamunin. Walang kwenta! Ako, iba. Bibigyan kita ng resources. Tutulungan ko ang pamilya Sarmiento na lumago at lumakas. Marco, aliw ka na. Hari ka! Tangina, nilalabanan mo ako. Ang lakas ng loob mo, ha? Makinig ka. Kapag hindi mo ko nasiyahan na yon, hindi lang tong partnership. Lahat ng proyekto ng pamilya Sarmiento, huwag na umasa na makipag-partner sa Dela Cruz Corp. Marco, kalma. Huwag mo kong hawaan. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Bitawan mo ko. Ate, ayos ka lang ba? Buti na lang may naiwan ako. Kundi... Umuwi na tayo. Kaya mo ka bang maglakad? Nabilay ako. Basurang napapanggap! Paano nagawa ni Marco to sa'yo? Kahit ang partnership ng Dela Cruz, siya ang nagdala. Hindi pa rin siya dapat ganyan. Sabi ko na nga ba, masamang tao talaga siya. Nagpapanggap siyang mabait pero ang sama ng ugali. Gusto niyang lahat ay magpasakob sa kanya. Pero ang Dela Cruz Corp ang pinakamalaking partner natin. Kapag nawala sila, ang buong cash flow ay babagsak agad. Hindi natin sila pwedeng mawala. Yung gamot mo, kainin mo na. Bukas, samahan mo ka sa Dela Cruz Corp. Mag-sorry ka kay Marco. Isabel, baro ka ba? Bakit si Bayaw pa ang magsusorry sa walang hiya? Si Bayaw, niligtas ka niya kanina. Kung di dahil sa kanya na walang pakialam sa resulta, wala sanang ganitong nangyari. Mateo, kahit ano ba, bukas, kailangan mong sumama at mag-sorry. Ayoko. Itong gamot, inom mo agad sa loob ng kalahating oras. Kundi, wala nang visa. Mateo! Hindi ka pa ba titigil? Binugbog mo na siya! Nagwala ka na! Na yon, para sa akin at para sa pamilya, mag-isip-isip ka naman. Kung tungkol sa Dela Cruz Corporation, hindi nyo kailangang mag-alala. Siya lang, hindi niya mapapabago ang desisyon ng Dela Cruz Corp. Ang Dela Cruz Corp, hindi rin atras sa partnership ninyo. Ang dali-dali lang sa'yo. Akala mo ba sa palengke ka lang nag-aawawi? Ang negosyo, hindi tulad ng labahan at luto mo. Mas komplikado. Isa pa, pinsan ni Don Ramon, si Marco. Para lang mang-ape, wala siyang ginagawang mali. Sino ba si Marco? At sino naman siya? Dapat lang siyang magdusa. Wala siyang ginagawa kundi kumain at nagpapahirap pa kay Isabel sa gulo niya. Dapat hindi na lang si Isabel nagpakasal sa isang walang alam at pabigat na lang sa pamilya. Tama na, Ma.
Mateo, alam kong nagtatampo ka ngayon dahil nagsiselos ka. Kami ni Marco, porma lang sa negosyo. Hindi mo kailangan magtampo dahil dito. Ganito na lang, tatawagan ko si Don Ramon. Siya na mismo ang magsabi sa inyo. Sa katayuan mo, paano mo magagawang may numero si Don Ramon? Kausap kita ng maayos, nagbibiro ka pa. Wala ka talagang katapusan. Mateo! Mateo! Kausap kita! Huwag ka magbula-bulagan! Huling tanong ko na to. Magsusorry ka ba sa akin bukas? Alam mo ba, itong gamot ay para sa buhay mo. Di ba to yung laging niluluto mo? Basurang pampalakas? Kausap kita. Huwag mong palitan ng usapan, ha? Hayana, para na lang kay Tio Antonio. Itong gamot, kuli ko na lulutuin to para sa'yo. Gamot! Gamot! Hayaan mo na, basuran yan! Palagi ka dalang umiiwas sa gulo mo! Mateo, bukas, kung hindi ka magsusorry, maghihiwalay tayo. Ate. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, mag-sorry. Pangalawa, hiwalayan. Wala kang makukuha. Lumayas ka sa pamilya Sarmiento. Sige. Pangalawa. Ano sabi mo? Sabi ko, maghiwalay na tayo. Ano to? Tapos na ang tadana, ang kahihinatnan, sagutin ninyo. Ano ibig sabihin? Anong nangyari? Ano yung pulang yung kanina? Ayos ka lang? Wala namang anuman dito. Wala to. Baka nagkamali lang ako. Mateo, tumigil ka! Isipin mo, pagkaalis mo rito, wala kang kwenta. Lahat ng meron ka, bigay ng pamilya Sarmiento. Anong karapatan mo na hilingan si Isabel ng diborsyo? Ikaw... Ma! Mateo, naintindihan kita. May nasabi ako kanina na sobra na. Kaya kung nasabi mo lang yan sa galit, hindi ko yan ipag-iisip. Hindi ang galit. 5 taon na, nanghako ako kay Tio Antonio na aalagaan kita at ang pamilya Sarmiento. Kaya ako napakasal sa'yo. Binibigyan ka na ni Isabel, tapos nagpapalaki ka pa ng ulo mo? Aalagaan si Isabel? Aalagaan ang pamilya? Ikaw na isang walang kwentang asawa. Saan ka kumuha ng ganyang tapang? Dahil hindi na tayo magkikita, hindi ko naitatago. Sabi nyo, wala akong ginagawa. Alam nyo ba, ako nagbili ng yaman ng pamilya Sarmiento. At ako ang nagligtas sa buhay ni Isabel. Pati yung gamot na yon, hindi lang yan ordinaryong pampalakas. Isang kaduduwa ang kulang sa'yo. Parapunan ang kaduduwa mo. At ito na ang huling gamot. Tama na, Mateo Santos. Hindi ko akalain na para lang sa pride mo, kaya mo gumawa ng ganitong kasinungalingan para lokohin ako. Anong susunod mong sasabihin? Na kung wala yung gamot, mamamatay ako? Para akong ang sumuko at magmakaawa sa'yo para sa gamot? Huwag na! Nanghako ako kay Tio Antonio, nagagalingin ka. Kaya itong huling gamot, ihahanda ko. Tama na! Sawa na ako sa'yo! Ang babaw mo! Para lang sa pride mo, yunulokong mo ko ng ganyan. Di ba alis ka? Eh di umalis ka! At yung huling gamot mo, huwag ka nang mag-abala, misteryosong bigatin. Kung hindi mo iinom ang huling gamot na yon, babagsak muli ang kaluluwa mo. At doon, Ayoko na ng gamot mo! Di ka ba? Mateo, kung ngayon hindi ka makipag-usap ng maayos at di mo aaminin ang mali mo, lumayas ka! Ngayon din, hindi na kita pipigilan. Teka, bayaw! Hayaan mo siya umalis. Isabel, i-block mo agad ang card niya.
para matigil na ang mga pangarap niya. Para hindi na siya mag-isip na bigatin. Aba, di bang tapang mo kanina? Bakit? Natakot ka agad pag walang pera? Huwag na. Itong card, wala namang silbi sa akin. Isabel, hiwalayan mo na. Mukhas, hiwalayan mo na. Huwag mo siyang patatawarin. Mula na mag-asawa tayo, ikaw na ang nag-aalaga sa pamilya. Marami kang gastusin. Sa card na to, lahat ng ipon ko. Kunin mo. Bilhin mo ang gusto mo. Kunin mo. Kung ayaw mo, para sa akin, hindi mo na ako asawa. Sige. Kaya na. Mateo, kahit magalit ka pa, bakit mo tinapon tong card? Gago ka. Si Bayaw kasi, pinakaingatan niya yung card na yan. Laging yung bala. Baka si Bayaw ngayon, galit na talaga. Ate, yung sinabi mo kanina, sobra na. Anong sobra? Ha? Isang bayaw lang naman. Nag-aaway pa at umalis. Sa tingin ko, matagal ganyang nilipat ang pera sa card na yan. Kaya ganyan siya kakapal ang mukha. Isabel, kailangan mo i-check yan. Huwag mong hayaang mawala ang pera. Huwag na po kayo manggulo. Tama si Mama. Isa lang siyang bayaw na umaasa sa akin. Ano karapatan niyang magalit? I-check ko na ngayon. Kapag di siya nag-sorry sa akin, wala siyang makukuha sa akin. Ate, pero si Bayaw, hindi naman ganoon. Tsaka kahit kunin niya ang pera, ano naman, sarmiento na rin siya. Anong sarmiento? Isang taong di matuturuan ng utang na loob. Dapat ang siyang pagsabihan para malaman niya kung sino ang amo rito. Para malaman niya ang lugar niya. Tama. Siguro kasi masyado ko siyang kinonsenti. Walang limit ang card ko para sa kanya. Palagi ko siyang binubuhay. Kaya ganyan siya kakapalang mukha. Imposible. Bakit? Kinuha niya ba ang pera? Ang pera sa card? Ni Kusing di nagalaw. Ibig sabihin sa mga taon, ni minsan, di niya ginamit ang pera ko. Imposible! Ano mangyayari? Paano si Bayaw hindi gumamit ng pera ng sarmiento? Pero sa mga taon, ang buong gastusin ng pamilya, sa pang-araw-araw, si Bayaw ang nagbabayad. Tsaka nung isang linggo, nasira ang kotse ko. Si Bayaw, walang pag-aalinlangan, binilhan ako ng bago. Ang mga bag at damit ko, siya rin ang nagbayad, diretso sa kanya. Kung hindi niya dinamit ang pera ng Sarmiento, saan galing ang perang yon? Yung sinabi ni Bayaw kanina, totoo ba? May connection ba talaga siya sa De La Cruz Corporation? Imposible! Puro labahan at luto lang ang alam niya. Paano niya makikilala ang mga taong ganon? Tsaka, kahit na ganon siya kagaling, bakit niya hahayaan ang sarili niyang magpakasakit sa pamilya Sarmiento? Ang mga gastos niya sa mga taon ay malaking halaga rin. Nakakatawa, akala ko papalamunin ko siya. Pero sa huli, ang pamilya Sarmiento pala ang gumastos sa pera niya. Kung ganon, ang koneksyon ni Bayaw sa De La Cruz, totoo pala? At yung isa pa niyang sinabi, imposible. Anong kurang sa kaluluwa? Ang galing sa kwento? Paano yan magiging totoo? Kung ganon, dahil hindi uminom si Isabel kanina, dapat patay na siya ngayon? Hindi pwede. Buhay ni ate ang nakataya. Kailangan kong mahanap agad si Bayaw. Hello? Bayaw, bumalik ka na agad. Alam na namin ang tungkol sa pera. Totoohin ba ang tungkol sa gamot? Bumalik ka na agad.
Pakiusap, ibigay mo ang huling gamot. Bakit na nakikiusap sa kanya? Ayos lang naman si Isabel, di ba? Naiintindihan ko na. Yung pera niya, siguradong si Antonio Sarmiento. Yung matandang yon ang nagbigay. Gusto niyang gamitin ang pera ng Sarmiento para takutin tayo. Asa pa siya. Ma, paano kung totoong sinabi ni Bayaw? Anong gagawin natin? Imposible. Kami ni Mateo, sabay kaming lumaki. Kilala ko siya. Alam ko kung ano kaya niya. Tama si Mama. Siguradong galing kay Papa ang pera niya. Mateo, yung parang bigay sa'yo ni Papa, ginamit mo para sa amin. Binigyan mo ako ng ibang tingin. Kung yan ang pakay mo, congratulations! Nagtagumpay ka. Pwede ka nang bumalik at pag-usapan natin to. Wala na tayong pag-uusapan. At malapit na mag-alas-2. Sa oras na yun, masisira ang kaluluwa mo. Wala na akong babalikan. Mateo, ganito na nga ang pakiusap ko. Hindi ka pa ba titigil? 3. 2. Alas-2. Malapit na mag-alas-2. Gusto niya lang tayong takutin. Imposibleng merong ganitong kapangyarihan. Isabel, anong nangyari sa'yo? Isabel! Ate, Isabel! Isabel. Ate! Isabel. Isabel, gumising ka. Isabel, lagot na. Totoo pa lang sinabi ni Bayaw? Kung ganon. Isabel. Ayos ka na? Malapit na mag-alas 2. Sa oras na yon, masisira ang kaluluwa mo. Wala na akong babalikan. Sabi niyo, wala akong ginagawa. Alam niyo ba, ako ang nagbigay ng yaman ng Sarmiento. Ako ang nagligtas sa buhay ni Isabel. Pati yung gamot, hindi lang yan isang ordinaryong pampalakas. May kulang sa kaluluwa mo para punan ang kaluluwa mo. At ito na ang huling dosis. Totoo pala ang sinabi niya. Anong nangyayari? Imposible. Kailangan ko siyang tanungin. Mateo, bumalik ka? Isabel. Mateo! Mateo! Alam kong nagtatago ka rito. Lalabas ka rin. Panalo ka na, Mateo! Lumabas ka! Umalis na nga talaga. Isabel. Isabel, kama lang. Ang kapal ng mukha ni Mateo. Ang tagal ka rin yan hinahabol. Imposible umalis yan. Tawagan mo siya. Babalik yan agad. Oh, tawagan mo siya. Isabel, huwag kang mag-alala. Ang kapal ng mukha ni Mateo. Ang tagal ka rin hinabol. Paano siya aalis? Tawagan mo siya. Siguradong babalik agad yan. Tama, tawagan mo siya. Hello? Ang numero na tinawagan mo ay wala na. Paki-verify muna bago tumawag. May nga ba ang kanya? Ay, si Mateo. Ang init na ng uri niya sa mga panahong to. Ikaw na nga ang tumawag sa kanya. Ano pa ba ang gusto niya? Na-deactivate na ang number na to. Ano? Wala pa siyang 10 minuto. Itong number, paano naging deactivated agad? Hello? Ang numero na tinawagan mo ay wala na. Paki-verify muna bago tumawag. Bakit ganyan ka kadesidido, Bayaw? Totoo bang hindi na siya babalik? Dahil hindi na tayo magkikita, hindi ko na itatago. Hindi na tayo magkikita? Anong ibig sabihin na hindi na tayo magkikita? Bakit ganyang kalupit si Bayaw? Hindi kaya hindi na siya babalik? Dahil hindi na tayo magkikita, hindi na rin ako magtatago. Hindi na tayo magkikita. Anong ibig sabihin na hindi na tayo magkikita?
Simple, away lang naman to. Lading pinapatawad mo ko dati. Bakit Leon hindi na? Hindi pwede. Hindi ako papayag. Bakit? Sabi mo lang, di na tayo magkikita. Mateo Santos, bumalik ka. Hey, Isabel! Mateo, saan ka ba talaga nagpunta? Bakit sa lahat ng pinuntahan mo, wala ka? Hindi mo na ba talaga ako gusto? Gusto ko pa ng long jean shrimp mo. Presidente ka na ng Sarmiento Group. Ang babaw pa rin. Di magpababaw ako. Sa asawa ko naman to, dapat lang. Gusto ko pa ng lychee pork at mapo tofu. Sige, gagawa ko. Ate, putit makabalik ka na. Magdamag ka namin hinanap ni Mama. Clarice, mali ba talaga ako? Ate, butit nakabalik ka na. Magdamag ka namin hinanap ni Mama. Clarice, mali ba talaga ako? Ate, tiwala lang. Mahal na mahal ka ni Bayaw. Hindi niya talaga tayo iiwan. Ganun na lang. Pagkalma niya, siguradong babalik siya. Siguradong babalik siya. Oh. Hello, si Señorita Isabel Sarmiento po ba? Ako nga? Ano po yun? Hello po, ako po ang abogado ni Ginong Santos. Narito po ako para ihatid ang divorce agreement. Ang kasunduan na pimahan na po ni Ginong Santos. Eddie Mac Divorce! Isabel, pirmahan mo na yan! Nagtanong-tanong ako. Wala raw nakakita kay Mateo sa tabi ni Don Ramon. Yung sinabi niya kahapon, pang-iinis lang yan sa atin. Sayang lang ang iyak mo sa kanya. Pero yung pera ni Bayaw, at muntik pang mahimatay si ate kahapon. Bago mamatay si Antonio, taon-taon, binibigyan siya ng malaking dibidendo. Sa huli, pera pa rin ng Sarmiento ang ginagamit niya. Pero yung pera ni Bayaw, at muntik pang mahimatay si ate kahapon. Bago mamatay si Antonio, taon-taon, binibigyan siya ng malaking dibidendo. Sa huli, pera pa rin ng pamilya Sarmiento ang ginagamit niya. At yung paghahimatay niya si Isabel, abala araw-araw. Uuwi pa, aawayin pa niya. Siguradong sa galit yon. Tsaka kahapon, sinabi pa niyang mamamatay si Isabel. Ayos lang naman siya, di ba? Si Isabel, mula pagkabata, hindi pa nagkasakit ng malubha. Para lang sa tampuhan, sinabi pa niya ang ganoong kasamang salita para sumpain si ate mo. Napakasama ng ugali niya. Ngayon, ginagamit pa ang diborsyo para bantaan si Isabel. Mas mabuti pang maghiwalay na sila. Hindi! Hahanapin ko siya. Bakit ako nasasaktan dito tapos siya parang wala lang? At itatapon ng sa akin ng divorce papers? Kailangan ko siyang harapin at tanungin. Secretary Wang, iutos mo agad na damitin ang lahat ng resources. Sa pinakamaiking panahon, hanapin si Mateo Santos. Tio! Mateo! Bakit ka na pa rito? Ate, nandito ba talaga si Bayaw? Ang liblib naman dito. Hindi lang siya dito kahapon. Nalaman ko rin na tuwing holiday, halos laging pumupunta rito. At lagi siyang may dala na mamahaling regalo. Ano? Tio, ang lagay niyo po ngayon, lalo kayong gumagaling. Utang ko to sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo noon, na niligtas mo ko, itong buhay ko, matagal na sanang nawala. Pero nahanap ko ng paraan para maibalik ang kaluluwa ni Isabel. 5 taon lang, magiging normal na siya. Mabuti na rin. Makakaalis na ako ng payapa. Tio, pagdating ko, kinausap ko na ang kamahalan para palawigin ang buhay mo. Kung gusto mong mamatay, hindi ganun kadali.
Tiyo, nilalabanan natin ang tadhana. Ang pagbabalik ng buhay na ito ay pansamantala lang. Para mapanatili ito, kailangan mong putulin ang lahat ng ugnayan mo. Kalimutan ang mundong ito at magdasal ka ng buong puso. Sige. Susundin kita. Tiyo, naparito ako para magpaalam. Ate, nandito ba talaga si Bayaw? Ang liblib naman dito. Hindi lang siya dito kahapon. Nalaman ko rin na tuwing holiday, halos lagi siyang pumupunta rito at lagi siyang may dala na mamahaling regalo. Ano? Kaya pala ang yaman niya. Kaya pala naglakas loob siyang umalis. Hindi kaya may sugar mommy siya? Kung ganun, hindi ko siya palalampasin. Ay, akala ko nun, mapapanatili ka sa pamilya Sarmiento dahil kay Isabel. Pero nabigo pa rin ako. Wala yan, Tio Antonio. Ang pagkikita at paghihiwalay ay tadhana. Para kay Isabel, ito na ang huling gamot niya. Pakibigay na lang po kay Isabel at ipainom niyo po siya sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, ang 5 taon ng pagpapagaling ay masasayang lang. Kalahating oras? Pero hindi alam ni Isabel na buhay pa ako. Paano ko sa loob ng kalahating oras ibibigay ito sa kanya? Ang mga bahay dito, hindi basta-basta nabibili. Si Mateo, siguradong may sugar mommy na yan. Isabel, pag nakita mo siya, huwag ka na magpadala sa kanya. Ang mga bahay dito, hindi basta-basta nabibili. Si Mateo, siguradong may sugar mommy na yan. Isabel, pag nakita mo siya, huwag ka na magpadala sa kanya. Ma, hindi ganyan si Bayaw. Anong alam mo? Marami na akong nakitang ganyan. Wala namang ibubuga, gusto lang na madali. Para sa pera, kaya niyang gawin ang lahat. Tama na. Sa kanya na lang natin yan itanong. Wala pang katotohanan. Mateo, ano ba talaga ang tinatago mo sa akin? Mateo! Mateo! Walang kwenta ka! Lumabas ka! Akala mo pag nagtago ka lang dyan, hindi ka namin mahahanap? Takot ka, no? Duwag. Antonio! Mutho! Pa! Kaya pala, hindi ka pala namatay. Kaya pala si Mateo, ang yaman niya. Ikaw palang nagbigay. Si Isabel, sa kumpanya, napapakahirap. Si Mateo, napapakasasa lang. May kinikilingan ka. Kaya pala. Pa, hindi ka pala talaga patay. Kaya pala si Mateo. Ang yaman niya, ikaw palang nagbigay. Si Isabel, sa kumpanya, napapakahirap. Si Mateo, napapakasasa lang. May kinikilingan ka. Ano pinagsasabi niyo? Wala siyang kinuha sa akin ni Kusing. Lahat ng yaman ng Sarmiento Group binigay niya sa inyo. Pero kayo, mga hamal. Nasa labas pa lang ako. Rinig ko na ang ingay ninyo. Pinag-uusapan niyo si Mateo ng masama. Kaya pala umalis si Mateo. Dito pala sa Sarmiento, pinagtripan niyo siya. Siyang pasaway. Pinahihirapan si Isabel. Sinira niya ang proyekto natin. Paano namin siya apiin? Siya ang may lakas loob dahil sa'yo. Palagi siyang nanggugulo at gusto na akong hiwalayan. Oo nga. Siyang may mali. Napapasori lang si Isabel sa kanya. Tapos, nagtampo at umalis. Kahit sino sisihin mo, wag lang si Isabel. Pero si Bayaw naman, hindi naman kailangang mag-sorry. Si Marco de la Cruz ang nauna. Siya ang nang-ape. Tapos, inapi pa si ate. Bakit niyo pinipilit si Bayaw na mag-sorry? Kaya pala, ayaw ang kumampi sa iba para paalisin siya. Ano ngayon? Hindi niya tinitingnan kung sino ba siya. Anong karapatan niya na banggain si Marco? Ate! Antonio! Bali ka na. Lahat ng ginawa ni Isabel para sa pamilya. Para lang sa walang kwentang yan. Sinaktan mo siya? Ma. Mag-sorry kayo agad kay Mateo. 8!
Antonio, baliw ka na! Lahat ng ginawa ni Isabel para sa pamilya. Para lang sa walang kwentang yan. Sinaktan mo siya. Ma? Mag-sorry kayo agad kay Mateo. Kundi, Isabel, ang pagka-presidente mo sa Sarmiento Group, wala na. Ayoko. Wala akong mali. At ngayon, ako na ang namamahala sa pamilya. Wala kang karapatan na agawin ang pwesto ko. Kaya mong paalisin si Mateo. Kaya rin kitang paalayasin. Kung di ka naniniwala, subukan mo. Sige na, sige. Mag-sorry lang naman. Mag-asawa lang naman sila. Mag-aaway lang, magbabati rin. Ang dali lang mag-sorry. Kakausapin ko siya. Inumin mo na to! Sabi ni Mateo, kailangan sa kalahating oras. Inumin mo to. Malapit ng magkalahating oras. Kanina lang? Umalis lang si Bayo kanina. Alam niyang darating tayo? Ang galing ni Mateo ay higit pa sa inakala nyo. Ang ganitong paghuhula para sa kanya ay parang sisiulang. Grave. Ang galing! Pahuhula. Plano lang yan. Sinadya niya na dalhin tayo rito. At nag-alala pa ako sa kanya. Plano na pala niya to. Para lang mapasuko ako. Kadire. Isabel. Tama na! Mali bang sinabi ko? Kahapon ko pa sinabi na ayoko nito. Maliban kung mag-sorry siya. Ngayon, dinamit niya to para mapasuko ako. Ang babaw, nakakatawa. Ikaw ang hindi makatwiran. Kaya pala si Mateo nag-utos sa akin na ibigay sa'yo ang huling gamot. Alam mo ba kung gaano kahalaga to? Si Mateo ang gumawa nito gamit ang sariling dugo niya. Dugo sa puso. Pa. Hindi? Kaya sasabihin mo rin na may kulang sa akin? Pa, hindi kaya sasabihin mo rin na kulang ang kaluluwa ko. Mukhang si Mateo ay sinabi na sa inyo ang lahat. Biglang hinimatay si Isabel dahil kulang ang kaluluwa niya. Babalik ako taon-taon para ayusin ang kaluluwa niya para ligtas siya. Tama. Kulang ang kaluluwa mo. Kung hindi dahil sa kapangyarihan ni Mateo, matagal ka ng patay. Itong gamot para ayusin ang kaluluwa mo. Ma, nagkakaganyan na si Papa. Pati ba naman yan? Naniwala ka? Huwag mong sabihing ang buhay ko rin ay bigay ni Mateo. Hindi lang buhay mo. Ang buong Sarmiento Group, bigay niya! Kung hindi dahil sa tulong ni Mateo, akala mo ba ang mga simpleng diskarte mo ay kayang buhatin ang buong pamilya at gawing isang malaking imperyo? Pa, anong sinabi niya sa'yo? Anong pampatulog niya sa'yo? Isipin mo, ako ang nagtiis sa hirap at pagod para sa pamilya Sarmiento. Si Mateo, isa lang siyang walang ginagawa at pabigat lang sa akin. Sabi mo, siya ang nagbigay ng buhay ko. Papatunayan ko sa'yo na kahit wala tong gamot, hindi ako mamamatay. Huwag! Kita mo? Anong gamot? Tubig lang. Hindi ako magsusorry kay Mateo. Itong pamilya Sarmiento, bahala siyang gumalik o hindi. Malalaman mo rin na, kahit wala si Mateo, hindi tayo maapektuhan. Pero si Mateo, kung wala tayo, hindi siya mabubuhay. Lagot na tayo! Bilis! Clarice! Tawagal mo agad si Mateo. Kundi... Isabel, anong nangyari? Lagot. Lagot na lahat. Lali! Clarice! Isabel! Anong nangyari? Tawag ko Lilan! Tawag na Lilan! Isabel ko! Hay! Bakit di tumitigil ang dugo? Isabel,
Kalahating oras. Kalahating oras nga. Sinabi ko na sa inyo. Isabel! Isabel! Anong ginagawa mo? Ganyan na si Isabel. Pinainom mo pa siya ng kung ano-ano bagay. Alis! Kung gusto mong mamatay ang anak mo, magpatuloy ka. Buti naman! Tumigil lang dugo! Ay, sayang. Kaunti na lang ang gamot. Tara na. Daling muna si Isabel sa ospital. Kailangan makontak agad si Mateo ang makaawa sa gamot. Ay, kulang na kulang ang gamot. Tara na. Daling muna si Isabel sa ospital. Kailangan makontak agad si Mateo. Magmakaawa ng gamot. Kaya pala totoo ang gamot. At ang sinabi ni Mateo noon. Pero nahanap ko na ang paraan para kumpletuhin ang kaluluwa ni Isabel. 5 taon lang, magiging normal na siya. Mali talaga kami. Mateo, tama. Kailangan makontak si Mateo. Sige, hanapin pa. Kahit magkano pa, hanapin nyo siya agad. Hindi pa rin makontak si Mateo. Kontakin. Paano siya kontakin? Si Mateo, parang naglaon na lang. Wala man lang kami mahanap. Sigurado si Bayao ay sobrang aapirito. Kaya ayaw na niyang makipag-ugnayan sa atin. Kasalanan ko. Pinaiyak ko siya. Itong mga taon, si Mateo laging masipag. Bangon siya bago mag-umaga para magluto ng almusalan at magluto ng gamot para kay Isabel. Nasama ang sinabi ko, kaya siya umalis. Sa mga taon, palagi siyang masipag. Bangon siya bago mag-umaga, magluluto ng almusalan, magluluto ng gamot para kay Isabel. Ma, magandang umaga. Anong maganda? Malas kita makita. Lalaking lalaki, puro labahan at luto lang. Wala kang ambisyon. Kung ako si Isabel, matagal na kitang binitawan. Alis. Minaliit ko pa siyang walang kwenta. Hindi siya bagay kay Isabel. Kasalanan ko lahat. Sana bumalik siya para iligtas si Isabel. Kahit ano, gagawin ko. Ulit-ulit na pinapaalala sa amin ni Bayaw kung gaano kahalaga ang gamot. At kahit may samaan na kami, binigyan pa niya si ate ng dagdag. Pero wala man lang kaming naniwala. Sa mga taon, pinabayaan ka sa pamilya Sarmiento. Ang pamilya Sarmiento mayon dahil sa'yo. Pero ganyan sila sa'yo. Wala yon, Tio. Walang oras sa paglalakbay. Dapat kong kalimutan ang lahat. Ang huwag mong sabihin ng totoo. Ako ang nagsabi. Anong gagawin ko? Kung totoo nga ang sinabi ni Mateo, nasa kaluluwa ang problema. Paano siya maliligtas sa ospital? Si Isabel. Ma! Doctor. Paano na to? Kung totoo nga ang sinabi ni Mateo na sa kaluluwa ang problema, paano siya maliligtas sa ospital? Si Isabel. Ma! Doc, ang anak ko, hindi na ba siya... Hindi! Nadugo lang ang ilong niya. Ba't kayo nagkakaganyan? Naintindihan ko ang inyong sitwasyon. Pero hindi niyo pwedeng abusuin ang mga serbisyo namin. Para sa ganito lang, nagwawala kayo para lang sa ER.
Pinahamak mo lang ang sarili mo. Oras na. Wala nang 5 taon. Isabel, magdasal ka na lang. Grabe! Pare, ikaw, diretso ang hook mo. Nagko-cosplay ka ba bilang Lolong Mateo? May puntori si Lolong Mateo may katwiran. Total, ang isdang tadhana at taong tadhana ay parehong bihira. Pare, ganito na lang. Pag may nahuli ako, bigyan kita ng isa para may ipagyabang ka. Salamat, hindi na kailangan. Grabe! Lolong Mateo ka talaga! Maliit na, pero sakto para kay Marco. Medyo maliit, pero sakto to para kay Marco. Kapatid, sapat na ang isang isdang tadhana. Itong dingwit, sa'yo na, tadhana mo. Teka, Pri, ikaw... Miguel Jr. sa wakas! Nahanap na po kayo! Si Don Ramon ng De La Cruz Corp. Mag-uumpisa na ang 60th birthday niya. Tara na po! Halag ka na mamadali. Isang hamak na pamilya De La Cruz. Hindi ko naman kailangang bilisan. Undi lang dahil sa lolo ko na pinahanap ako ng isang matagal ng kaibigan, hindi ako pupunta rito. Ate, Isabel, kissing ka na! Bakit ako nandito? ayos lang. Sabi ng doktor, pagod ka lang. Mapahinga ka lang, gagaling ka. Yang tatay mo, pinipilit pa lang dahil daw di mo ininom ang gamot ni Mateo. Muntik na akong maniwala. Ay, kulang na ang gamot. Tara na. Dalhin mo na si Isabel sa ospital. Kailangan mahanap agad si Mateo. Magpagamot sa kanya. Pero anong resulta? Tingnan mo, sa report mo, okay ka lang. Dito ka na. Dahil yan sa gamot ni Mateo, pinatatag lang nito ang kaluluwa mo. Pero kulang pa yan, Isabel. Kung gusto mo pang mabuhay, kailangan mo makontak agad si Mateo. Tiwala ka sa modernong medisina. Tingnan nyo, nakasulat dito. Wala akong problema sa katawan. Huwag yun ang pakinggan si Mateo. Puro kasinungalingan lang yan. Sa tingin ko, kayo ni Mateo ay nantutunuman para takutin kami. Hello? Isabel, yung dati... Sorry lasing ako noon. Relax lang. Yung partnership ng De La Cruz at Sarmiento, hindi yan maapektuhan. Wala yun. Kami ang may mali noon at pinagkatiwalaan mo pa rin kami. Hindi ko na alam kung paano ka pa sasalamatan. Mabuti at hindi ka galit. Kaya, pupunta ba kayo ngayon sa 60th birthday ng Tio Mayor ko? Matagal ka na niyang hinihintay. Sabi niya, gusto ka niyang makita. Ngayon pala, ang 60th birthday ni Don Ramon. Sige, papunta na ako. Tara. Pio, tungkol sa proyekto, kinausap ko na si Isabel. Pumayag na siya na dumalo sa handaan sa Yingshen Pavilion. Kung itik ko lang narinig na pinapakancel mo ang deal sa Sarmiento, malaking gulo sana yan! Alam mo ba? Tio, ang Sarmiento, hindi kasi nakas natin. Bakit ka ba ganun kabahala? Hindi nakakatakot ang Sarmiento. Ang nakakatakot ay ang nasa likod nila. Ang bigating yon. At saka, yung bigating yon darating sa handaan ko ngayon. Kapag nalaman niya na inapi si Senyorita Isabel, tapos na ang pamilya natin. Bigating yon? Narinig ko,
Nasabi-sabi na darating ang batang Yambao. Baka gusto rin niya si Isabel? Lagi niyang minamaliit ang pamilya natin. Bakit naman siya darating? Hindi. Ang pamilya Yambao nalaman ang tungkol sa kanya, kaya nagpadala ng tao para magtanong. Tiyo, sino ba talaga yung bigating yun? Mateo Santos. Hindi mo pa yan kailangang malaman. Alam mo lang, subukan mo lang ulit ang pamilya Sarmiento. Kahit ako, hindi ka na mapoprotektahan. Alis na, punta sa Ancient Pavilion. Welcome po! Tuloy po! Teka, sir! Baka po kayong pumasok. May private event po ngayon. Bawal po ang mga hindi imbitado. Alam ko, inimbitaan ako ni Ramon de la Cruz. Ha? Si Don Ramon? Lahat ng bigatin sa San Rafael kilala ko. Huwag mo kong lokohin. Lumayas ka. Mateo Santos. Si Presidente Isabel ng Sarmiento Group. Siya ba talaga ang bisita ni Don Ramon? Bayaw, ikaw nga. Bakit ka nandito? Ano pa nga ba? Na yung ayaw na sa kanya ni Isabel, nataranta. Kaya siya nagpakita para makipagbalikan. Mga lalaki talaga. Ang babaw. Siya ba yung sikat na taga Sarmiento? Yung walang kwentang manugang? Mas masahol pala sa balita. Taladong hindi siya presentable. Kaya pala si Senyorita Isabel hindi siya dala sa labas. Mateo Santos. Pakasal ka kay Mateo! Baliw ka na ba? Si Mateo Santos, isa lang siyang palamuni ng Sarmiento. Isang walang kwentang kabigat. Ano karapatan niyang pakasalan si Isabel? Tama, bayaw. Si Isabel ang panganay ng Sarmiento. Dapat lang siya mag-asawa ng may katumbas na estado. Tiyo, si Isabel ang tagapagmana ng Sarmiento. At sino naman si Mateo Santos? Isang palamuni ng Sarmiento. Isang suwain na ampon. Isang bastardo. Siya... Manahimik ka! Makinig kayo! Sinong papakasalan si Mateo? Ang Sarmiento Group sa kanya! Hindi ba't hinihingi niyo ang testamento? Eto na ang testamento. Iyo, huwag na po. Kahit wala akong ganyan, alagaan ko pa rin ang pamilya Sarmiento. Yabang mo, nakinabang ka na. Wala kang alam gawin. Walang kwenta! Sino ka para alagaan ang pamilya Sarmiento? Ang kondisyon ni Tiyo, siguradong ikaw ang naniraan sa kanya. Tama na. Itay, magtiwala po kayo. Pakakasalan ko si Kuya Mateo. Aalagaan ko po siya. Habang buhay po. Tadhana ng pula. Kaya pala, sa kalkulasyon ko, sa loob ng 5 taon, matatapos na ang lahat. Limang taon, mabilis lumipas. Sa huling espesyal na pagkain na ito, ang kaluluwa ni Isabel ay magagamot na. Ano nangyari? Kanina, hindi ba't nasa bahay Sarmiento ako? Magsalita. Sinong nagpadala sa'yo? Kaya pala ang pamilya Sarmiento na 2 dalaga na lang ay lalo pang umunlad. Kaya pala, may henyo pala kayong nasa likod. Ay padala agad ang Dragon Floss sa Golden Note Karaoke. Dapat nandito yan sa 30 minutes. 30 minutes? Mula Sarmiento sa Chengs, 30 minutes na.
Lalo na mula Cheng sa Golden Note, iba pang direksyon. Hindi ko yan problema. Isabel, sa tingin mo, pinapahirapan ko ba siya? Hay, sa tingin mo, bakit bigla akong naisip na kumain ng dragon floss? Hindi naman. Swerteng-swerte na siya sa'yo. Huwag kang mag-alala. Relax lang, Kuya Marco. Yang si Mateo, isa lang siyang aso ni Ate Isabel. Huwag na yung dragon floss. Kumutusan siya ni Ate Isabel na kumain ng tae, gagawin niya pa. Ate, lagi mo na lang si Bayaw pinag-uutusan. At ngayon, may iba ka pang lalaki. Hindi ka ba takot na magalit si Bayaw? Huwag kang mag-imbento. Mga kaibigan lang kami ni Marco. At si Mateo, ako ang nagpapakain sa kanya. Kaya siya may magandang buhay ngayon. Anong karapatan niyang magalit? Kahit anong pakay mo, umalis ka na ngayon din. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Huwag kang manggulo rito. Hindi kita hinahanap. Hindi kita pinuntahan. Bukod sa akin, sino pa ba kakalala mo rito? Mateo Santos. Hindi ka pa ba nakontento sa bahay? Kailangan mo pa bang mapahiya rito? Umuwi ka na! Akala mo ba ang mundo ko palagi ikaw lang ang sentro? Senyorita Isabel, sobrang mayabang mo. Nandito ka na. Diba sabi ko may lakad ako at gabi na ako uuwi? Bakit gising ka pa? Wala to. Ang unang misyon ko ngayon ay alagaan ka. Gutom ka na ba? Sa lakad mo, di ka ba nakakain? Maupo ka muna. Papainitan kita. Sige. Kung wala nang iba, mauna na ako. Ano ipinagyayabang mo? Kung di dahil kay Isabel, bakit ka nandito? Hindi kaya nandito ka para sa birthday ni Don Ramon? Oh, ano ngayon? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sa katayuan mo, mahirap lang makita si Don Ramon. Maestro, heto po ang Cheng's Dragon Floss na hiningi nyo. Isa pa, yung proyekto sa East Side ayon sa utos nyo, ibinigay na sa pamilya Sarmiento. Magaling. Sa ika-sasatit kaarawan mo, pupunta ako. Salamat po, Maestro. Sa Pavilion of the Immortals, inaasahan ko po ang inyong pagdating. Marco, alam ko, kung wala ka, hinding-hindi ibibigay ng Dela Cruz Corp ang proyekto sa East Side sa Sarmiento Group. Para sa'yo. Sige. Marco, di ko akalain na ikaw palang pamangkin ni Don Ramon ng Dela Cruz Corp. Kaya pala nitong mga taon, lagi mabait sa amin ang Dela Cruz Corp. Sa relasyon namin ni Isabel, ang tulungan ng pamilya Sarmiento ay dapat lang. Kung di lang si Isabel biglang napakasal, baka ngayon, isa na kaming pamilya. May pagkakataong pa. Isabel, di porsyuhan mo na lang si Mateo. Wala siyang kwenta. Puro ka na lang. Kapag may problema ang kumpanya, wala siyang maitutulong. Wala siyang pinatpat kay Marco, isang patang henyo. Di ba? Oo nga, Ate Isabel. Ang tindi na ng galit mo sa kanya. Diborsyuhan mo na lang. Hayana, hindi ko pwedeng labagin ang bili ni Papa. Para lang siyang dagdag na kutsara tinidor. Kaya naman siya ng pamilya Sarmiento. Tara, inom ulit tayo. Bayaw. Lalo na dito ka pa sa birthday niya. Si Don Ramon! Nandito na si Don Ramon! Mateo, umayos ka. Kapag nag-iskandalo ka sa harap ni Don Ramon, tapos na tayo.
Junior Don Marco. Mayaw, huwag kang maglakad-lakad. Kapag may nabangga ka rito, lalo na ang mga bigatin, kahit si ate, baka di ka na niya mailitas. Isabel, Tia Lourdes, bakit hindi pa kayo pumasok? May nanggugulo kasi, nakakabara sa daan. Ihiwalayan na siya ni Isabel, pero ayaw pa rin tumigil. Yang dragon floss mo. Ay, hapo ka. Ako na. Para sa akin naman to. Ang galing ni Isabel. 5 taon na kami hiwalay. Di ko inakala. Tanda pa rin niya na gusto ko ang dragon floss ng Chengs. Pinilit mo kung dumating dito sa 30 minuto para lang sa ex mo mag-deliver ng pagkain. Isa ka lang asong Sarmiento. Kapag may utos, gawin mo. Huwag kang maraming satsa. Bakit ka nagsiselos? Na-deliver mo na, umalis ka na. Huwag kang manggulo. Asawa ko si Kuya Mateo. Isa rin siyang amo ng pamilya Sarmiento. Saan ka nang galing? Para utusan siya? Mag-sorry ka mayam din. Di ko namalayan. Itong tadhana ng pula ay lumiwanag na at halos di na makita. 5 taon na rin pala. Pagkatapos ng huling gamot na yon, alisan na rin ako. Sige, alis na. Ihatid ba kita? Ay, bakit ka aalis? Dito ka na. Mag-inuman tayo. Tingnan ko nga kung sinong pinakasalan ng mahal kong si Isabel. Na kahit ako, si Marco de la Cruz, ay di niya matalo. Nangahas pa siyang sumunod sa birthday party ni Don Ramon. Tibosyo? Isabel, sa wakas, natawakan ka na. Hihiwalayan mo na yung pabebe na yan? Buti naman. Sa wakas, pagkakataon ko na si Isabel. Na yun, hindi lang ang pamilya Sarmiento ang nasa likod niya, kundi may suporta ka ng misteryo sa bigatin. Kapag nakuha ko siya. Pasensya na sa abala. Sa ibang araw na lang yan. Si Don Ramon ang bida ngayon. Nasaan si Don Ramon? Bakit hindi kayo magkasama? Naghanda ng regalo ang tiyo ko para sa isang bisita. Mamaya pa siya. Kaya ako muna ang nag-aasikaso. Regalo? Birthday ni Don Ramon. Pero siya pa ang magbibigay? Sino kaya yon? Isabel, dapat nating sulitin ang pagkakataong to para makilala siya. Dahil may mga importanteng tao ngayon, ang mga walang kwenta at hindi presentable ay mas lalong hindi dapat nandito para hindi maperwisyo ang mga bisita. Sa suot mong yan, sinadya mo bang ipahiya si Isabel? Lumayas ka na! Isa pa, si Isabel ay wala nang kinalaman sa'yo. Huwag ka nang manggulo. Sa itsura mong yan, hindi ka talaga bagay sa ganitong okasyon. Umuwi ka na. Sa ibang araw na lang. Kuya Marco, basurang tulad niya. Paano kanya matatapatan? Ang ginawa lang niya ay nantaya lang noon para mauto si Don. Kaya nakuha niya si Isabel. Sumipsip sa pamilya Sarmiento. Kung hindi, baka pulubi na yan na yon. Di ako umiinom. Alis na ako. Pinayom ka ni Marco. Samahan mo na lang siya. Ang babae mo naman. Ate, anong sinasabi mo? Nakalimutan mo na si Bayaw? Allergic siya sa alak. Ano? Allergic sa alak. Kung edi ka umiinom, mas lalo kang dapat uminom. Lalaking lalaki, ayaw pang uminom. Wala kang kwenta. Wala kang future. O, uminom ka. Uminom ka? Konti lang. Okay lang yan. Mateo, bagong taon na. Lahat ng tao nagpupugay sa nakakatanda. Bakit ikaw naman pasaway? Inom na. Allergic si Kuya Mateo sa alak? Hindi mo ba alam? Kung gusto mong uminom, ikaw na lang. Kuya Mateo, tara na.
Ayoko. Santos, pinapahiya mo ko? Akala mo ba wala akong gana? Wala tayong pag-uusapan, lalo na si Ramon de la Cruz ang nagmakaawa sa akin. Bakit ako aalis? Nagmakaawa sa'yo ang tiyo ko. Ikaw na kahit matinong damit ay wala, isang basurang asawa. At ang kapal ng mukha mo, makinig ka. Ang mga bisitang inimbita ng tiyo ko, malinaw na malinaw sa listahan. Basurang asawa, huwag kang mang-angkin. Kung wala ang pangalan ko sa listahan, problema yan ni Ramon de la Cruz. Huwag niyo akong tanungin. Si Ramon de la Cruz ang tanungin niyo. Itong tawag, ako na ang tatawag para sa inyo. Mateo, huwag ka mag-imbento. Huwag ka magpahiya, ha? Paano mo magagawa ng numero si Don Ramon? Di ko namalayan. Ang pulang sinalid ng tadhana ay halos hindi na makita. Ginong Santos, nasa party na po ba kayo? Ramon de la Cruz. Sabi ni Marco, wala raw ako sa listahan at di raw ako pwedeng pumasok. Ganon ba? Ano? Patawad po, Ginong Santos. Kasalanan ko po. Ako sana ang subalubong sa inyo. Pero may biglang nangyari. Napahiya po kayo. Marco! Punta ka rito! Mag-sorry ka kay Ginong Santos! Sorry po! Sorry po! Makinig ka. Mula ngayon, dapat sundin mo ang lahat ng utos ni Maestrong Mateo. Alagaan mo si Maestrong Mateo. Kapag nagalit pa siya, lagot ka sa akin. Opo. Okay na. Di ka makainom? Di uminom ka pa. Lalaki ka pa naman. Di ka makainom. Wala kang kwenta. Wala kang future. Sabi ng tiyo mo, sundin mo ako. Kung ganon, tatanggapin ko. Regalo to para sa tiyo mo. Ingatan mo. Sabi ng tiyo mayor mo, sundin mo ako. Kung ganon, tatanggapin ko. Regalo to para sa tiyo mayor mo. Ingatan mo. Tigil! Nung umalis ang tiyo mayor ko kanina, hindi niya suot ang damit sa video. Punyetang ista! Punyetang paliwanag! Mateo Santos! Niloko mo ko! Nung umalis ang tiyo mayor ko kanina, hindi niya suot ang damit sa video! Yung video, peke yan. Gawa lang ng AI. Alam mo pa, ang sinira mo ay ang daan ng tiyo mayor mo. Paglalakbay? Peke ang AI. Kaya nagpapanggap ka na lang, no? Wala akong oras para sa kalokohan mo. Security! Security! Itong baliw na to, palayasin nyo. Grabe! Si Lolong Mateo ba yan? Tigil! Tigil! Tigo! Ikaw nga, bro! Akala ko, hindi na kita makikita. Sinong kung sino-sino? At pakikialam pa sa akin? Siya po. Ang batang Gino ng pamilya Yambao ng Maynila, si Miguel Yambao. Narito po kami para sa birthday party ni Don Ramon. Hindi. Baka may nalaman ng pamilya Yambao tungkol sa kanya. Nagpapasundo lang sila. Pamilya Yambao ng Maynila. Pinakamataas na uri yan. Matagal na silang mayayabang sa mga tulad nating negosyante. Ngayon, bakit sila bumaba sa kanilang antas para sa party ni Don Ramon? Tama na, alam ko. Baka may hidwaan kayo. Pero siya, kapatid ko. Kung kalaban niyo siya, kalaban niyo ang pamilya Yambao. Mariwanak ba? Kung kalaban niyo siya, kalaban niyo ang pamilya Yambao. Maliwanag ba? Young Master, baka nagkakamali po kayo. Alam ko po, dito kayo dahil sa dakilang taong yon.
Alam niyo ba kung sino may koneksyon sa taong yon? Siya po ang nasa tabi ko, si Isabel Sarmiento, ang pinunu ng pamilya Sarmiento. Ipapaliwanag ko po sa inyo mamaya. Sino ang kailangan niyong pasayahin at sinong tulungan, alam niyo na siguro. Huwag kayong makisama sa mga taong walang kwenta. Baka magkamali pa kayo sa inyong misyon at mapahamak pa kayo. Handa kita, ang rising star ng San Rafael, di ba? Sa 5 taon, ang halaga ng Sarmiento Group lumago ng mahigit 10 beses. Sa dami ng negosyante sa San Rafael, ikaw ang pinakatanda ko. Salamat po, Young Master. Tandaan niyo pa ako, isang hamak lang. Ako, syempre, tanda kita. Nakita ko ang mga kaso nyo at alaman kong wala kang isang kahig na hindi binigay ng iba. Nalaman ko rin kahit anong gawin mong kalokohan, laging may malaking kamay na maglilinis ng kalat mo. Napansin ko, kahit anong gawin mong kalokohan, laging may malaking kamay sa likod mo para linisin ang kalat mo. Nagtataka pa ako kung sino may ganyang kakayahan. Si lolo pala namin, ang matandang kaibigan. Kaya pala. Pero, tandaan mo to, kahit ikaw pa ang kabit ng matandang yon o anak sa labas, huwag mo kong galitin. At pati ang kaibigan ko, yung kinatatakutan nyo, hindi takot ang pamilya Yambao. Anong karapatan mong sabihin yan? Yung tinutukoy mo, hindi ko kilala. Hanggang sa ngayon, sa sarili kong sikap lang. Kung ganyan ka kasipag, huwag ka nang magsipag. Uy, paano mo nahuli ang isda? Grabe, bro. Diretso lang. Truan mo ko, ha? Tak na ka, Will? Paano ka makakakuha ng isda niyan? Pare, hindi kaya ikaw si Lolong Mateo? Ang isda ay sa isip. Ang patag na kawil ay para sa pagpapalakas ng isip. Kapag naintindihan mo ang diwa nito, makakalimutan mo ang isda at ang sarili mo. Kapag matatag ang isip, ang isda ay kusyang aakyat. So, pag nang inyisda ako, hindi matatag ang isip ko. Isipin mo na lang. Nga pala, bakit ka pinapunta ng lolo mo sa matandang kaibigan niya? May kailangan ba siya ng tulong? Bakit ka pinapunta ng lolo mo sa matandang kaibigan niya? May kailangan ka bang tulungan sa kanya? Huwag na. Nakakainis na to. Kasi may hypersomnia ako, alam mo yun? Parang di ako mapakali. Pero ang lolo ko, ang sabi, na di tugma ang kaluluwa ko. Pinapunta niya ako sa kaibigan niya. Kala ang kaluluwa. Kalat ang kaluluwa? Sa akin lang, si Lolo. Matandaan na kasi. Ang dami niyang pakialam. Lahat pinakikialaman. Oo nga. Di ba? Oo nga. Kalat ang kaluluwa. Sa mundo, may sakit bang ganyan? Sa anong doktor yan? Sa Chino o sa Kano? Yung kaibigan ni Lolo, siguradong manluloko lang yan. Manloloko? Tama. Kung di ka naniniwala, bakit ka pa nandito ngayon? Gusto ko bang pumunta? Pinilit lang ako ni Lolo. Ngayon, saan na lang huwag akong makita yung manloloko? Kundi, tatadyakan ko yan. Di ko masaktan si Lolo, pero di ko masaktan ang isang manloloko. Pero sabi mo kanina, ang nasa likod ni Isabel ay baka yung taong yun. Pero ngayon, manloloko siya? Ay, may nasa likod niya. Siguradong may matalinong natuturo. Pero kung siya ba yun, hindi ko alam. Pero kaaway mo siya. Kaya sinabihan ko siya para sa'yo. Pero sabi mo kanina, sa likod ni Isabel, baka siyang nasa likod. Pero ngayon, manloloko siya. Ay, sa likod niya, siguradong may nagsusuporta sa kanya. Pero kung siya ba yun, hindi ko alam. Pero kaaway mo siya. Kaya binanatan ko na lang. Ay, huwag na natin yan pag-usapan. Tuloy natin yung usapan tungkol sa pag-akit niya. Maupo ka. Pero yung katabi mo,
hindi siya karapat-dapat. Ikaw na naman, hindi kita tinuruan ng leksyon kanina, kaya hindi ka pa natuto, ha? Miguel Jr., huwag niyo kong pahirapan. Ang mga pwesto ngayon para lang sa mga tulad niyo, sa mga taong may pangalan. Limitado lang ang pwesto. Kapag umupo siya, magagalit ang ibang bisita. Tama siya. Hindi talaga sa akin to. Ay, huwag kang matakot. Nandito ako. Wala siyang kwenta. Dito ang pwesto ko. Hindi nakakatakot ang pamilya Sarmiento. Ang nakakatakot ay ang nasa likod nila. Ang bigating yon. At saka, yung bigating yon ay dadating sa birthday ko. Kapag nalaman niya na inapi si Senyorita Isabel, tapos na ang pamilya de la Cruz. Bumaba ka dyan! Hindi mo ba alam? Itong pwesto, iniwan to ng Tiyo Mayor para sa pinakamahalagang bisita ngayon! Alis dyan! Alam ko. At alam ko ring, Miguel, yung hinahanap ng lolo mo, yung matandang kaibigan niya, ako yun. Congrats. Nahanap mo na. Imposible. Tingnan mo ang galaw niya. Baguhan lang. Kumpara kay Marco, pagtatawanan lang siya. Tapos na agad? Hindi ka marunong? Binanda mo pa si Kuya Marco? Nababaliw ka na ba? Hindi nga ako marunong. Pero di kailangan para talunin siya. Mateo, hanggang ngayon mayabang ka pa rin. Ang ginagawa mo, hindi lang hindi ako magiging proud sa'yo, pinapahiyaan mo pa ako. Pasensya. Sumobra lang. Mateo, anong pinagsasabi mo? Mateo, papatayin mo ba ang pamilya namin? Bumaba ka na. Bayaw, tama na. Hindi para sa'yo yan. Baliw na ba yung asawa ng Sarmiento? Uupo sa pwestong yan? Narinig ko, pwestong yan. Para lang sa big boss ni Don Ramon. Oo, narinig ko rin. Siya raw ay napakalakas. Hindi lamang de la Cruz, pati ang mga big boss ng mga top companies dito ay mga alagad niya. Itong asawa ng Sarmiento, nangahas umupo sa pwesto niya. Nagpapakamatay na. Ikaw? Pre, huwag kang magbiro. Kahit na hindi ko akalain na yung matandang kaibigan ng lolo ko ay may espesyal na galing. Pero dahil naging kaibigan siya ng lolo ko, sigurado may ibubuga yon. Huwag mong paglaruan yan. Hindi ako nagbibiro. Noon, ang lola mong si Andres Yambao ay muntik mamatay sa bundok ng Tagumpay. Kung di dahil sa akin na kinuha siyang mula sa kamatayan at ibinalik, ngayon baka isa na siyang buto sa paanan ng bundok ng Tagumpay. Tingin ko, itong bagay na to nasabi na niya sa'yo, di ba? Grabe! Paano mo nalaman? Pre, hindi kaya ikaw talaga yung sinasabi ng lolo ko, yung matandang immortal. Hindi ako nagbibiro. Noon, ang lolo mong si Andres Yambao ay muntik mamatay sa bundok ng Tagumpay. Kung hindi dahil sa akin, na kinuha siya mula sa kamatayan at ibinalik, ngayon, baka isa na siyang buto sa paanan ng bundok ng Tagumpay. Tingin ko, itong bagay na to, nasabi na niya sa'yo, di ba? Grabe! Paano mo nalaman? Pear. Hindi, kaya ikaw yung tinutukoy ng lolo ko. Yung matandang immortal. Teka, mali. Sa mundo namin, hindi naman yan sikreto. Marami nakakaalam na nagkaproblema si lolo sa bundok ng Tagumpay. Tsaka, at imposible namang isang bata pa lang tulad mo. Mahigit 20 taon na ang nakalipas nang iligtas si lolo sa bundok ng Tagumpay. Kaya paano? Hindi tugma ang edad mo.
Sabi ko na nga ba, yung asawa ng Sarmiento, paano siya magiging bigatin? Oo nga, alam na lahat na walang kwenta siyang palamunin. Mahigit 20 taon na sa Sarmiento, wala pa rin niya ipatayo. Kahit rin na yan. Kundi, kung dumating si Don Ramon at yung bigatin, madadamay tayong lahat. Baliw ka! Uwitin ko! Alis! Bakit? Anong masama sa pag-upo? Wala ka talagang natutunan. Marco! Mateo, tama na! Wala ka na pag-asa! Dapat hindi na lang si Isabel nagpakasal sa taong walang alam at pabigat lang sa pamilya. Tama na, Ma. Mateo, alam ko nagtatampo ka ngayon dahil nagsiselos ka. Kami ni Marco, formal lang sa negosyo. Hindi mo kailangan magtampo dahil dito. Ganito na lang. Tatawagan ko si Don Ramon para siya na mismo ang magsabi sa inyo. Sa katayuan mo niyan, paano mo magagawang may numero si Don Ramon? Kausap na kita ng maayos, pero nabibiro ka pa. Wala ka talagang katapusan. Kung sa bahay ka lang nanggugulo, sige pa. Pero sa ganitong mahalagang okasyon, nanggugulo ka pa rin. Kung gusto mong mamatay, huwag kaming idamay. Di ba gusto mong mag-divorce? Dalawa lang ang papipilian mo. Una, mag-sorry ka. Pangalawa, mag-divorce tayo. Wala kang makukuha at lumayas ka sa pamilya Sarmiento. Sige. Pangalawa. Anong sabi mo? Sabi ko, mag-divorce na tayo. Ano to? Tapos na tayo. Ang kahinatnan, ikaw na ang bahala. Anong ibig yung sabihin? Sige, diborsyo! Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya Sarmiento. Siguro nga. Pa? Bakit po kayo nandito? Mateo, nandito ka nga pala. Ang galing naman. Isabel, di ba itong wedding ring niyo ni Mateo? Anong binabalak mo? Pa, ang kapal na mukha ni Mateo. Hindi niya alam ang lugar niya. Umayos pa siyang umupo sa pwesto ni Don Ramon. Ang tulad niya, dapat nating siyang layuan agad. Paano ako nagkaanak ng ganito kabobong anak? Antonio! Anong ginagawa mo? Lababalo na si Mateo. Takampihan mo pa rin siya. Sino ba talaga? Si Isabel ang anak mo o si Mateo? Mateo, kasalanan ko. Ang ginawa ng anak ko. Kasalanan ko lahat. Pakiusap. Para sa ating pinagsamahan. Patawarin mo siya. Iligtas mo siya. Akala ko ba si Mateo ay langgalang ng mga Sarmiento? Bakit ang Don ng Sarmiento ay parang ibang tono? Ay, Tio. Huli na. Ang 12 oras ay lumipas na. Ang kanyang kaluluwa ay nagsisimula ng kumalat. Wala na akong magagawa. Ngayon, may kalahating buwan na lang si Isabel. Samahan mo na lang siya. Huwag mo na siyang parusahan. Ano? Anong kaluluwa? Anong katapusan? Mateo, alam ko may sama ka ng loob. Pwede bang huwag ka na magpanggap at lokohin si Papa?
Anong pablaho ng kaluluwa? Anong katapusan ng buhay? Mateo, alam ko may sama ka ng loob, pero huwag ka nang magpanggap at lokohin ang tatay ko. Tama! Maayos ang anak ko. Sa medical report niya, nakasulat, malinaw na walang problema. Wala kang konsensya! Paulit-ulit mong sinasumpa si Isabel. Anong pakay mo? Tumigil ang tangga ninyo. Alam niyo ba kung anong sinayang niyo? Alam niyo ba kung anong ginawa niyo? Mateo, parang awa mo na. Luluhod na ako sa'yo. Alam kong may paraan ka. Siguradong may paraan ka. Basta iligtas mo ang anak ko. Kaya ko ang kahit ano. Mateo, nagkulang ako sa pagpapalaki. Nagkamali ako ng pagkilala. Parang awa mo na. Iligtas mo ang anak ko. Ha, tayo na. Lumukot ka rin. Kundi, hindi kita anak. Tama na. Tio Antonio, pagkatapos nito, tapos na ang tadhana natin. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Sarmiento. Tama na. Tio Antonio, pagkatapos nito, tapos na ang utang na loob ko. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Sarmiento. Sa ikalawang hating gabi, sa sandaling mamatay si Isabel, ililigtas ko siya. Antonio Sarmiento, salamat po, maestro. Mateo Santos, anong panggagatom ang ginamit mo para maniwala si Papa sa kalokohan mo? Maswerte ka, may mabuting ama ka. Grabe, hindi kaya siya ang kaibigan ni Lolo? Pero parang mukha siyang manloloko. Isabel, ako na ang bahala. Ipagiganti kita, turuan ko ng leksyon itong baliw na to. Ano pang hinihintay nyo? Itong baliw na to, kalagkarin nyo? Nangangahas siya manggulo sa handaan ng De La Cruz. Turuan ko siya ng leksyon. T2! Tiyo, buti dumating po kayo. Yung walang kwentang asawa, nagpapanggap na bigatin. Nanggugulo sa handaan. Manahimik ka! Tigil! Tiyo, buti dumating po kayo. Yung walang kwentang manugang, nagpapanggap na bigatin. Nagpapalabas siya ng salita sa party. Tumahimik ka! Hangal ka! Di ba't sa telepono malinaw na malinaw ang sinabi ko? Siya ang bigatin. Tiyo, yung video, hindi ba AI lang yon? Siya, paano siya magiging... Maestro Mateo, nagkulang po ako sa pagpapalaki. Palusahan niyo po ako. Wala kang kasalanan. Bakit ka palulusahan? Huwag nating hayaang ang mga taong to ay masira ang ating relasyon. Naparito ako ngayon para batiin ka. Pangalawa, para magpaalam. Maestro, kayo, anong ibig niyong sabihin? Ako po ba ang may mali? Nakainis po ba kayo? Maestro, sabihin niyo po. Ako po, babaguhin ko po. Hindi. Mahusay ka naman, Ramon. Pero, tapos na ang misyon ko. Magpapahinga na ako. Naparito ako ngayon. Dapat sana tulungan kang mag-umpisa. Sayang lang, nasayang na ang pagkakataon. Tiyo, isang isda lang naman ang binasag ko. Nagpapanggap lang siya. Huwag niyo siyang paniwalaan. Tumahimik! Tiyo,
Isang Estelle ang sinira ko. Nagpapanggap lang siya. Huwag kang maniwala. Tumahimik, Marco de la Cruz! Mula ngayon, wala ka ng kinalaman sa pamilya de la Cruz. Tio, 그가 Ngayon, wala ng immortalidad. Ramon, bigyan kita ng ibang regalo. 100 taon. Anong buhay? Akala mo Diyos ka? Tio, huwag kang maniwala sa baliw na yan. Ha? Salamat po, Maestro Mateo! Grabe. Mahika. Talagang mahika. 100 taon! Salamat sa biyaya, Maestro Mateo. Grabe. Mahika. Talagang mahika. 100 taon. 100 taon. Kung mag-ensayo lang ako, higit pa sa 100 taon. Ikaw! Hindi kaya siya, isang Diyos talaga siya? Diyos na siya. Kaya pala ang sinasabi mo, totoo pala. Hindi ka pala isang walang kwentang asawa. Ikaw pala ang tumulong sa pamilya Sarmiento. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Mali pala ako. Paano nangyari to? Paano nangyari to? Miguel, tapos na rito. Tara na. Ako. Pala, Maestro Mateo. Mateo Santos. Miguel, tapos na rito. Tara na. Ako? Mateo! Mateo! Teka, Ikaw! Sinira mo ang daan ko. Hindi kita palalampasin. Pantay! Kalat ka rin siya. Tio! Tio! Kuya Antonio, ang lahat ng partnership natin noon ay dahil lang kay Maestrong Mateo. Ngayong ang asawa at anak mo ay hindi napapasalamat at paulit-ulit pang inaatake si Maestrong Mateo. Ang partnership natin ay dapat nang tapusin. Ang iligtas ka bilang ama mo. Ang huli kong magagawa. Ang iligtas ka ay ang huling magagawa ko bilang ama mo. Mula ngayon, ako, si Antonio Sarmiento, si Clarice na lang ang anak ko. At ikaw, Lourdes, ang pamilya namin ay hindi ka nakasya. Tungkol sa diborsyo, ang abogado ko na ang makikipag-usap sa iyo. Antonio! Mali ako. Mali talaga ako. Antonio!